Quadruple clone spells? Ano to? Okay. Nag-drop siya ng clone spell dito. And then, okay. Actually, 3 invis lang eh. Mapapatama niya na sa ano. Hindi, malalim ang gusto niya. Okay. Wow! Beautiful fireball galing kay Klaus. Ang magkalaban ngayong gabi ay Kari Esports versus Amatiran Indo. Ang players dito ng Kari Esports ay si Kai, si Chen, si Skin, si Name, and si Pinsan Klaus. Sa Amatiran Indo naman, nandito si Gypsy Girls, si Mentality, si Steven Lee, sino to? Si Dendy, saka si Fan. So good luck both teams. Ito ay FWC tournament. Full WOD Cup round of 128. Meaning 128 teams left. Start na tayo dito. First attacker from Kari Esport ay si Pangalan. Si Name. Good luck. Meron siya ditong thrower smash. Si King ay naka-stick horse, giant, gauntlet, angry jelly. Si Queen, magic mirror, action figure, unicorn, warden, life gem, rage gem, and raven. Si Dragon Duke ay naka Fireheart, Stun Blaster with Phoenix. Good luck para kay Name. Defender dito si Mentality. Okay, dinrop niya na agad si King dito para mag-counter funnel sa may bandang kanan. And si Dragon Duke naman sa kabilang side. Okay. Ang ganda. Nakir agad ng BK yung full compartment sa may right side. Medyo nade-delay itong Dragon Duke sa may left side. Okay, papasok naman yung mga throwers niya dito sa may Town Hall part. Log launcher yung gamit niyang siege machine. Gumamit siya ng earthquake spell dito para ma-open up lalo yung walls. Buhay pa rin yung kanyang Dragon Duke. At napakarami niyang spell support dito. Looking good to para kay Name. Si Queen and si King ay nategi na sa may bandang right side. Multiple headhunters and furnace yung laman ng CC dito ni Mentality. Si Dragon Duke doing good pa rin sa may left side. Buhay pa siya. Although binabanatan ng air defense, okay, nag-invest siya dito ng nag-invest siya ng extra totem spell dito sa may air defense para hindi pa mamatay yung kanyang Dragon Duke. Meron siya dito isang revive spell. Napakarami niya pang throwers dito sa may bandang gitna. Looking good para kay Name. Meron pa siyang totem spell, invis spell, free spell, and revive spell eh. Teka lang, hindi, masakit pa pala itong mga natitirang defenses. Sa base ni Mentality, okay, ginamit niya yung invi. Throwers and healers na lang natitira dito with Grand Warden. Meron pa siyang mga spell support. Ginamit niya na yung revive spell kay Dragon Duke sa may left side. Yung Warden ay binanatan agad ng defending RC. Grabe talino naman ng defending RC na yun. Yung Warden yung tinarget. Okay, meron na lang siya dito ng totem spell and free spell. Mukhang makakadepensa yung base dito ni Mentality. Nice try. Teka lang. Mahaba pa kasi yung oras pala. Teka lang. Nategi na yung Dragon Duke. May defending Dragon Duke. Tapos, hindi kakayanin to. Nice try lang para kay Name. Hindi rin niya aabutin yung oras eh. Let's say makapasok yung throwers dito, makuha yung multi-arch tower, yung elixir storage, wizard tower, pupunta sa baba yan eh. After dito sa baba, magwo-walling and then iikot. Wala siyang enough time. And, ayun pala, butas pala yung wall dun. Huy! Butas pala yung wall dun. Hindi ko nakita. Ayun, butas pala yung wall. Okay. So, ganun din. Hindi rin niya makukuha tong mga naiwan sa kaliwa. Nice try lang. Late na ba ako? Hindi naman. Kaka-start lang. First attacker ng match. Bagong tabas ka, boss. Nung kailan ba? Nung isang araw pa? Hindi. Nung isang araw pa ata. Empty langs para kay Name. Taas pa rin yung nakuha niyang percentage dito. Nice defense naman para kay Mentality. Good luck sa kanilang first attacker sa Amatiran Indo. Empty lang para kay Name. Basta taper, sabi nung barbero. Okay. Si Jose Steven Le. Ang first attacker dito ng Amatiran Indo. Good luck. Meron siya ditong mukhang fireball. Hindi. Uy! Quadruple clone spells? Ano to? Okay. Nag-drop siya ng clone spell dito. And then
Okay. Okay. Pero, okay. Ang ganda. Ang galing. Nag-clone spell siya dito ng mga Fermites. So dahil doon, nakuha niya dito yung Town Hall part. Quadruple clone spells yung kanya ininvest doon. Pero teka lang. Ako, ang ganda niya panoorin ha. Maganda siya panoorin legit. Kaya lang tignan natin kung worth it ba yon para sa 3, 6, 9, 12, 13, 14 housing spells. Hindi ko alam ha. Okay. Paikot naman dito yung kanyang mga Meteor Golems. Meron pa siya ditong Eternal Tomb and Rage Gem kay Warden. Si RCA merong Frost Flick and Rocket Spear. So isang free spell na lang yung natitira sa kanya dito na pang support sa back-end defenses. Okay, maganda. Good start siya. Kaya lang tingin ko, kailangan niya kasi na spell support pagdating sa dulo eh. Ang laki ng invested na spells doon. 4 na clone spells. And then isang rage spell para makuha yung Town Hall. So tignan nyo. Wala na siyang spell support dito. Ang mangyayari, pupunitin lahat ng mga troops niya dito and heroes ng mga remaining defenses. Okay, meron pa siyang Frost Flake and Rocket Spear kay RC. Kaya lang, isang piraso na lang yung Meteor Golem dito and si Queen full health pa pero yun nga, kakapusin dito si Jose Steven Le ng Amaterasu Indo. Nice try lang, sir. Okay. Humihingi ng thumb din. Oo nga. Expect the unexpected daw. Kaso ubus yung spell. Yun nga eh. Yun lang yung downside niya. Maganda siya tignan actually, di ba? Kaya lang hindi siya worth it talaga. Anyways, nice try lang para kay Steven Le. Nakakuha pa rin naman siya ng decent percentage dito. 80 plus pa rin yung makukuha niya. Oh, yung ayos pa rin, di ba? Napanood niya yan sa Toktik. Di baling malit sa trabaho bukas. Nakanood naman kay Boss Ken. Oy! Shoutout sa'yo, Mark. Medyo tagilid yung strat na yun. Naka-enjoy naman. So, ayun. Nice try lang para kay Jose Steven Le. Ang hall lang yung pinaka nakuha dun eh. Okay, next sa tower dito ng Kari Esports ay si Kai. Good luck. Meron siya ditong throwers and totem spells. Okay. Barbarian King Charge. So si BK ay naka Stick Horse Giant Gauntlet. Nagpop na agad siya dito ng Giant Gauntlet. Si King ay naka Phoenix. Okay. Medyo na-delay siya dito. May defending Archer Queen. Pero ito na yung kanyang mga mass throwers sa likod. Ang ganda nung skin ng King, no? Yung monkey King na yan. May Clinton Cloud. Okay, Ice Hound and Ice Golem yung laman ng CC dito ni Fan. Log Launcher yung gamit niya ditong Siege Machine. Si Kai. Okay, naka-Invispell Tower pala yung gitna. So, nag-activate yung Invispell Tower dahil sa Log Launcher. Si Queen ay nandito sa may bandang 6 o'clock. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure Unicorn. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem, and then si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stand Blaster. Nag-pop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Marami siyang spell support. Tignan natin kung paano niya i-manage. Gamitin lahat tong mga natitirang spells niya. Ito na yung kanyang Dragon Duke sa may upper right side. Another totem spell pang distract sa may Guardian. Okay. Nice. Ganda ng sustain ng mga throwers niya dito sa may bandang gitna. Yung Queen niya nga lang dito. Okay, nag-invest siya dito ng Invis spell para masustain pa yung kanyang Queen. Another totem spell pang distract sa may Super Wizard Tower and Revenge Tower. Nice. Looking good to. Para kay Kai. Meron pa siyang Stun Blaster dito. Gumamit siya ng Overgrowth spell sa Poison Spell Compartment. Healthy pa yung kanyang mga throwers dito. Buhay pa yung original Queen. Si Warden, full health pa. Si Dragon Duke ay may Stun Blaster pa. Marami pa siyang spell support dito. May Revive spell, Poison, and Totem spell. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Nice. Dami pang throwers dito ah. Wasak ata to, sir. Wala nang pipigil sa Dragon Duke. Wala nang makakapigil sa Dragon Duke. Wala nang air defense, scatter shot. So wala nang marireceive na heavy damage dito yung Dragon Duke. At napakarami niya pang throwers dito. At mukhang masesecure dito ni Kai ang first 3-star of the match. Gamit yung kanyang throwers and mass totem spells. Ayun, binuhay niya dito yung Barbarian King. And wasak na ang base dito ni Fan. Nice hit from Kai. Galing, husay. Ang smooth ng banat niya. Kumbaga parang nangyari lahat ng plano niya. Ang linis ng attack. Nice hit from Kai. Okay, next attacker dito ay si Fan ng Amaterasu Indo. Good luck. Meron siya ditong quadruple clone spell na naman.
And Super Yeti. Mukhang mahilig sila sa quadruple clone spells ha. Okay, si Warden ay naka Life Gem Rage Gem with Unicorn. And si King Snake Bracelet Spiky Ball with Frosty. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure with Sneezy. And then si RC ay naka Rocket Spear and Frost Flake. Okay, mukhang ganun na naman yung strat niya dito. Meron siyang dalawang ayun na nga, nag-drop siya ng furnace. Saan siya nag-drop ng furnace? Dito siya nag-drop ng furnaces. 4 na furnaces yung dinrop niya sa likod ng Warden. And meron siyang 4 na Super Yetis. Ang tanong, ano yung Teka lang, ano yung gagamitan niya ng clone spell dito? Firmites ba ulit? Let's wait and see. Okay, Firmites nga ulit yung gagamitan niya ng clone spell. Kaya lang, di pa kumakagat. Dahil busy sa Dragon Duke. Aray ko, para ka nagswag ng isang clone spell. Okay, another clone spell. Para siya nagswag ng... Ay, hindi. Na-clone. Gumana pa rin yung isang clone spell doon, yung una. And then, nag-unga siya dito ng Rage Spell. Sa multiple Firmites. So, meron na lang siya ditong isang totem spell na gagamitin niyang para sa back end. Okay. Eto na yung mga Super Yetis papunta sa may Town Hall part. Si King sa may bandang upper part kasama si Queen. Pang counter funnel and troop launcher yung gamit niyang Siege Machine. Wala siyang Eternal Tomb ha. Ang gamit niya dito ay Life Gem and Rage Gem kay Warden. Okay. Lava Hound, Headhunter and Furnace yung naman ng CC dito ni Name. Mamamatay na dito yung kanyang Grand Warden. Mawawalan siya ng Rage and Life Aura. Okay, nagbigay ng mini rage spell dito yung death ng Super Valkyrie. Ito na yung kanyang Royal Champion sa may left side. Mukhang free hit dito yung Revenge Tower. Unless tamaan ng Rocket Spear ni RC. Ayan, binabanatan na yung kanyang Archer Queen at mapoforce na dito yung ability. Naubos na lahat ng Super Yetis niya dito. Hindi, actually may isa pang natitira pero low health na. Nagpop siya dito ng Rocket Spear and Frost Flake kay RC. Si RC na lang ang matitira dito. At kakapusin siya dito sa base ni Name. Nice try lang. Nag-force close up ata si tropa. Sinarado niya yung COC niya. Aray ko. Okay. Nice try lang, sir. Nice try lang. Pinang funnel lang. Bakit hindi maximum equipment nila? Kasi po ito ay esports mode. Charlotte, huwag ka dyan sa keyboard, Charlotte. Baka may mapindot ka dyan. Mag-close yung stream natin. Kinlose up niya na. So, okay. Nice try lang. Talaga, never magiging effective yung ganong strat sa esports mode. No offense, man. Pero yung quadruple, ang laki kasi. Imisipin nyo 4 na clone spell yung invest mo doon. Tapos rage spell. 14 housing space ng spells yun eh. Not worth it. Okay. Si Skin ang next attacker dito at meron siyang Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Nag-start siya dito ng Skeleton Spell pang distract sa multi-IT. Nice. Target agad ng Queen. Naka-Angry Jelly. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure with Angry Jelly. Si Warden ay naka-Life Gem Rage Gem with Sneezy. And si Dragon Duke gamit niya dito naka-Fire Heart Stun Blaster. Si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear. Okay, recall out. Nice. Nakuha niya dito yung mga first layer of defenses sa base ni Steven Le. Baby Dragon sa may upper part. Ito na yung kanyang Ice Golem with multiple throwers. Recall back sa Queen and Warden. Okay, Quake Spell para palambutin yung walls. And nag-drop siya dito ng Log Launcher. Wala siyang Overgrowth Spell dito Okay. Meron pa siya dito. Ang dami niyang spells. Actually, 5 totem spells, skeleton spell. Okay, nag-drop siya ng isang skeleton spell sa may bandang taas, sa may RC. Rage Spell Tower activated. Si Queen sasama sa loob. Nice, bumalik yung kanyang Archer Queen. Ice Hound and Ice Golem yung laman ng CC dito. Ganda ng value ng RC sa may bandang taas. Buhay pa rin yung Spirit Fox niya. Okay. Medyo nade-delay lang yung mga throwers niya dito. Pero eto na. Another totem spell pang distract sa Revenge Tower. And eto na yung kanyang Dragon Duke sa may bandang ilalim.
Meron siyang isang furnace sa may right side. Nice. Ganda. And si Queen dito nagpop na ng Magic Mirror action figure. Si RC dito ay nagpop na rin pala ng kanyang Rocket Spear. Meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke at 1 totem spell na pwedeng gamitin sa backend. Wasak na naman to. Masesecure na naman dito ng Kari Esports ang another 3-star sa base ng Amaterasu Indo. Hindi makakadepensa yung base dito ni si Steven Le. Nice try. Hindi, nice try. Perfect attack para kay Skin. Grabe. What a beautiful hit. Sobrang linis din ito. Halatang yung plan A dito ni Skin ay sumakses. Hindi nakadepensa ang base ni Steven Le. Magaling pa rin naman si Klaus pero hindi na creative. Yes. Mahihirapan ng mag-creative attack ngayon dahil sa hard mode, sa esports mode. Dati kasi umuubra pa yung mga creative attack kasi wala pang hard mode or esports mode. Pero nung nagkaroon na ng hard mode or esports mode, wala na, nabawasan na yung mga nagki-creative attack. Boss, anong ibig sabihin ng esports mode? Sorry, kakabalik ko lang. Medyo mahaba kasi siya, pero to simplify, ang mga defenses ay may additional 20% damages. And ang offensive heroes mo ay minus 20% yung hit points and damage. While yung defending heroes ay additional 20% din sa damage and hit points. Good luck! Ang next attacker dito ng Amaterasu Indo ay si Mentality. Oy, okay, buti this time wala siyang dalang clone spell. Salamat naman. Meron siya ditong RC Walkroot Rider Thrower Smash. Good luck. Si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear. Si King, Snake Bracelet, Spiky Ball, si Queen, Magic Mirror Action Figure, si Warden, Rage Gem, and Eternal Tomb. Good luck. Okay, marami pa siyang invis dito. Meron pang 3 piraso. Double cycle. Okay. Invi. Okay, nice. Uy, partial CC pull. May mga headhunters dito pero yun, problem solve agad. Tinamaan ng Electro Boots. Okay, recall out. Nice. Bago nyo ma-recall out, nakuha nyo yung multi-IT doon. Wow, beautiful value. Ganda nung RC walk pace ng attack ni Mentality dito. Ito yung kanyang mga Root Riders. Let's G! Okay, Ice Golem and Queen and King sa may bandang ilalim para mag-counter funnel. Meron siyang 2 overgrowth spell dito Okay, ito na ulit yung kanyang RC. Kailangan nyo mag-ingat dito sa RC Sinalo agad yung Bomb Hive, nag-pop ng Rocket Spear at mukhang... Sir, kailangan mo... Oy! Okay, grabe, swerte! Buti na lang, distracted dito yung multi-gear. Hindi rin pala ata siya abot nung... Hindi, abot siya. Buti na lang, distracted dun yung multi... Actually, parang hindi niya pa ata sinasadya yung pagka-pop ng Eternal Tomb doon. Nakita ko nag-low health yung Warden So, mukhang hindi niya pa talaga balak i-pop yung Eternal Tomb. Nagkataon lang na na-pop, na-save yung RC. No? Okay, nag-pop na siya dito ng Spiky Ball kay King. Si Queen ay sumama sa may... Nasaan na yung Queen niya? Andito pala. Ito. Nag-pop na siya na dito ng Magic Mirror Action Figure. So, papunta na sila sa may Town Hall part. Nice. Masasecure naman dito ng Queen yung Town Hall. Wala na siyang spell support dito. So, Root Riders, Healers, and Warden na lang yung natitira dito sa may left side. Masakit pa yung mga natitirang defenses dito sa base ni Tien. At mukhang kakapusin dito si Mentality. Nice try lang. Sakit. Walang tumitira sa may Revenge Tower. Meron siyang Electro Titan dito. Ayun, winasak ng Sneezy. Kaya lang too late na. Ubus na lahat ng kanyang mga troops and heroes dito. Nice try lang para kay Mentality. Nice defense naman para kay Tien. Pa-explain naman ang passive ng Spirit Fox, kuya, kaya hindi ko kasi magets. Binago yun Every 10 seconds ata yung bigay ng invisibility ng Spirit Fox. Tignan natin. Nice try lang para kay Mentality. Okay, next attacker dito si Tien. Good luck. Defender dito si Gypsy Girls. 4 yan sa max. Okay. Sorry. My bad. Okay, ang dala niya dito ay Fireball! Oh! Quick spell, Fireball sa multi-arch tower. Nice value, ganda. Triple invis spells and then Fireball. Fireball throwers yung dala niya dito. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure. King, Spiky Ball, Snake Bracelet, Warden, Fireball Rage Gem, and si Dragon Duke ay naka-Fire Heart, Stun Blaster with Phoenix. For yan sa max, yung Apprentice 1 lang ba nabuboost or lahat ng builder? Isa lang. Isang defense lang yung mabuboost ng Apprentice builder. Boss pa, shoutout sa World Fish Clan.
Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Papuntang Town Hall Park. Sa max boss per second, okay, gets 9 seconds cooldown pero double cycle gumagana pa rin. Ang pa-shoutout sa mga member ko na walang bitaw, sabi ni Miss Zahira Thompson. Good evening Miss Zahira. Para mas maintindihan yung double, teka lang, paano ko ba explain? Isip lang konti. To simplify, yung parang kung paano gumagana yung double cycle sa Spirit Walk or RC Charge. Sa loob ng 20 seconds, ay hindi, 9 seconds yung cooldown. Hindi, parang sa loob ng 20 seconds, nakakatipid ka ng ng 4 seconds. Parang ganun. Instead na 5 invis yung gagamitin mo, 4 invis lang yung magagamit mo pag naka-double cycle ka. So parang ganun. Sana medyo magulo ba? Kasi parang may nagtanong sa akin nun kung ano yung purpose ng double cycle. Bakit di na lang mag-single cycle? Ang purpose kasi nun, para safe yung Spirit Fox mo, hindi agad mategi agad. Kasi pag nag-single cycle ka doon sa RC Charge or Spirit Walk na tinatawag, merong split second na magiging visible yung RC mo saka yung Spirit Fox So may tendency matigok agad. Unlike pag naka-double cycle ka, protektado yung Spirit Fox mo. And yun nga, to simplify, sa loob ng 20 seconds, instead na 5 invis yung magagamit mo, 4 na invis lang. So yun. Okay, out of spell support na dito si Chen at yung kanyang Dragon Duke na tegi na rin galing revive spell. Si Queen na lang ang natitira dito with Magic Mirror action figure at mukhang makakadepensa yung base ni Gypsy Girls. Nice try lang para kay Chen. Parang nakaka-10 invis ka kahit 5 invis lang dala mo pag may Spirit Fox ka. Panoorin nyo na lang sa White Team Boss Ken para magets nyo andun yung buong detalye. Oo. Sa blue up ko, meron din ako din yung explanation ng single and double cycle. Nice try lang para kay Chen. Grabe, taas pa rin ang percentage, 90%. So, as of the moment, wala na rin talagang habol dito ang Amatiran Indo regardless kung maka 3-star yung dalawang last attackers nila. Kupal guys, kailan ba laro ng Kupal guys? Guys, kaya hindi tayo makapag-stream ng laban ng Kupal guys kasi wala pang mga bagong tournaments ngayon Bali yung niregister na tournament pa lang ng Kupal guys ay 2. Yung isa, ongoing, yun yung ini-stream natin na laban nila. And yung isa, magsisimula pa lang. So yung mga ibang ini-stream ko kasing tournaments ay ongoing na. Yung iba bandang gitna or padulo na. Ngayon hindi pa naglalabas ng mga bagong tournaments kaya wala pang mapag-registeran na bagong tournament yung Kupal guys. Kaya limited pa yung mga laban nila. So ayun, para malinaw. Kasi may marami talaga naghahanap Okay, Queen and Warden Walk yung gamit dito ni Gypsy Girls. At meron siyang Meteor Golem and Throwers. Okay. Si Queen ay naka-Angry Jelly, Magic Mirror, action figure, and then si Warden ay naka-Rage Gem, Eternal Tomb. Si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stun Blaster. Uy, recall out, naiwan yung healers pero walang problema dahil dito naman sa may bandang ilalim, recall back. Si Warden, Eternal Tomb, Rage Gem. Si King ay Snake Brisket, Spiky Ball. Okay. Hi boss, ay salamat sa heart ni TikTok Kagura. Shoutout sa mga walang bitaw dyan, sabi ni Echo. Navi Klaus ba yan, Sir Ken? Yes, si Klaus. Hindi na siya Navi ngayon. Siya ay nasa roster na ng Kara Esport. Boss nyo bilang ano ibig sabihin ng double cycle? Yun nga, meron ako video niyan dito sa Blue Up ko, bossing. Punta ka lang sa mga videos ko. Meron akong full explanation doon ng single and double cycle. Everyone magdadrop ng invi pag double cycle. Depende. Pag single cycle sa 6 sa timer. Pag double cycle ako sa 8 saka sa 4. Iba sa 7 saka sa 3. Depende. Good evening, Boss JB of Piazza. Shoutout sa'yo. Okay, Dragon Duke dito nagpop na ng Stun Blaster sa may right side. And si King, hindi, meron pa siyang Spiky Ball dito. Actually, looking good pa to para kay Gypsy Girls. Meron pa siyang isang totem spell na pwedeng gamitin sa back end. Okay, yung Queen niya dito, merong access dahil meron jump spell sa may bandang gitna. And nagpop siya dito ng kanyang Eternal Tomb. Grabe, napaka-pasyensyoso dito ni Gypsy Girls. Beautiful timing ng kanyang Eternal Tomb. May chance to Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Last totem spell ginamit niya sa both Super Wizard Towers. Kaya lang meron ditong defending BK. Okay, mamamatay naman yung defending BK doon. Si Warden dito, naka-front na naman. Meron pa siyang Meteor Golem. 47 seconds remaining. May chance to. Yung King niya dito nasa may ilalim, buhay pa. Natatraffic sa skeletons. Si Queen ay nagwo-walling. Si Warden ay sumakabilang buhay na. Teka lang. Hindi ko pa masabi. Yung King dito ay nategi na rin. Meron siyang action figure. Full health pa dito yung kanyang Archer Queen. May multiple throwers pa dito sa may left side. May chance to. 25 seconds remaining.
Hindi ata kakapusin. Kakapusin ata siya sa oras. Kakapusin ata siya sa oras. 10 buildings pa yung natitira. Yung thrower niya ay nakakulong pa sa loob. Si Queen and action figure na lang ang pag-asa dito. 10 seconds remaining. Makukuha niya dito yung pinaka-threat. Buhay pa yung Archer Queen. Distracted dito yung X-Bow. Binabanatan niya nag-isang thrower pero wala na siyang enough time para makuha ang base ni Klaus dito. Actually, magpe-fail din siya. Chucky S. Kitchen says si Warden ay sumakabilang buhay na. Ang lupit mo talaga mag-cast camp, haha. Nice try lang para kay Gypsy Girls and nice defense naman para kay Pinsan Klaus. Pinsan ko yan si Klaus Pinsan. Layo na niyan, boss, oo. So good luck, eto na si Pinsan Klaus. Ang hinihintay ng lahat, meron siya dito mukhang Fireball Meteor Golems. Fireball Meteor Golem Smash. Si Warden ay naka Fireball Rage Gems, Queen Magic Mirror Action Figure. Si King ay naka Snake Bracelet, Spiky Ball, RCI Rocket Spear, and Electro Boots. Good luck. Fireball Meteor Golem. Okay, 1 Yeti sa may mortar. And 1, ano to, giant ba to? Hindi ko napansin. Sayang, may nagpop up na Tesla dito. In-expect niya pa atang i-invi to. Isang invi lang ata tong part na to. Kaya lang may nagpop up na Tesla. Kailangan niya pang kunin to. Ata. 1, 2, 3. Hindi, actually 3 invis lang eh. Mapapatama niya na sa ano. Hindi, malalim ang gusto niya. Okay! Wow! Beautiful fireball galing kay Klaus. Grabe ang lalim nun. Hindi ko in-expect na tatamaan niya rin yung bomb hive. Akala ko ang target niya lang dito ay yung Rage Spell Tower. Wow. Unpredictable si Pinsang Klaus. Akala ko Rage Spell Tower lang yung target niya. Gusto niya palang isama dun yung bomb hive. At successful siya dito. Nice. Good start para kay Klaus. Kaya lang si Warden, ano yun? Akala ko sasama ka sa Booger eh. Ito yung kanyang mga Meteor Golem. Si Warden, Apprentice. And si Queen nasa may 6 o'clock para mag-counter funnel. Skeleton Spell pang distract sa Monolith. Okay, ito na yung kanyang Royal Champion. Troop Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Si King ay malamang dito sa may right side. Okay, gumamit muna siya dito ng Free Spell. And ito na yung kanyang Barbarian King sa may right side para mag-cut. Slash counter funnel. Page Spell Tower activated. Si RC dito. Uy, Tornado Trap activated as well. Okay, mahaba pa naman yung time niya dito at marami pa siyang spell support. Nice. Nakasurvive na siya dito halos sa main, sa masakit na part ng base. Yung RC niya dito low na. Meron pa siyang Rocket Spear ha. Boy pa yung kanyang Spirit Fox. Nice. Ganda na itsura ng RC. Yung skin ng RC. Parang kamukha ni ano. Sino ba yung hero sa ML? Sino yung hero sa ML na parang may dalawang sight? Kalimutan ko na. Di na kasi ako nag-ML eh. Okay, nandito siya sa may Town Hall part. Si Suyu, ayun si Suyu. Kamukha ni Suyu. Yung skin ng RC niya. Ganda. Back to full health yung kanyang RC dito. Okay, meron pa siyang Magic Mirror Action Figure kay Queen. Meron pa siyang isang totem spell na pwedeng gamitin sa back end. Grabe. Buhay na buhay dito yung Royal Champion. Okay, last totem spell ginamit niya dito pang distract sa Super Wizard Tower and Multi-Arch Tower. Chucky S. Kitchen says si Laylas or dalawang side. Abot ba? 27 seconds remaining. Buhay pa dito halos lahat ng Meteor Golems niya. Actually, yung 4 na heroes niya dito ay buhay pa rin. Oras na lang ang kalaban dito ni Klaus. Binabanatan niya pala dito si Dendy. Okay, 16 seconds remaining. Wasak, sir. Wow. Wasak. Nice. Nice. Nice hit from Klaus using Fireball Meteor Golem. Strat. Nice hit. Hindi nakadepensa yung base ni Dendy dito. Ang gandang panapos na attack from Kari Esport. Grabe, 13 stars. May next match pa ba, bossing? Meron, PHT Esports versus Gorka Rocks. Okay, last attacker dito from Amatiran Indo ay si Dendy. Good luck. At meron siya ditong Queen and Warden Walk. Hindi, RC Walk ata. Fireball? Fireball pala, okay. Walang tumama, pangatlo pa. Fireball Thrower Smash ang baon dito ni Dendy. So meron siya ditong 3 Quake spells. Target niya ba yung Rage Spell Tower? Malamang. Si Dragon Duke ay level 6. Naka Fireheart, Stun Blaster, Angry Jelly, and si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Warden ay Fireball Rage Gem. Si RCA Electro Boots, Rocket Spear. So hindi na siya gumamit ng Hero Potion kasi nga kahit mga 3 star siya dito ay talo na rin sila. Okay, quadruple Invis and then Fireball sa may Fire Speeder. Triple Quake. Wow, nice. Good start. Beautiful Fireball para kay Dendy. Isang ano yan?
Saan nga meat hook? Ayun, hookin mo yan, Dendy. Hookin mo to. Ito. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Papunta sa taas. Uy, grabe. Opposite side ng Town Hall ang approach niya dito. Okay, dinrap niya na rin agad dito yung Dragon Duke. Sinama niya na si Dragon Duke. Ito na yung kanyang Archer Queen sa may 12 o'clock. Totem spell pang distract sa X-Bow. Okay, hindi, sorry. Skeleton spell pala yung una niyang dinrap. And then, nagpop siya dito ng Stun Blaster. Okay. Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Ito na yung kanyang Royal Champion sa may upper right side. Kailangan mabutas ng walls dito. Nice. Actually, nakatulong pa dun yung Tornado Trap. Medyo na-delay yung mga throwers. So, by the time na matapos yung Tornado Trap, takto, papasok na sila sa gitna. Nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. Si Queen ay kasama ng RC dito at meron pa siyang Magic Mirror action figure. Meron pa siyang Rage Spell and Free Spell. Baka matetegi na yung RC niya dito dahil merong max level Dragon Duke Defender, Reiko. Okay, Super Yeti yung laman ng kanyang Log Launcher with Super Valkyrie, I guess. Oo nga, yun nga, nagbigay ng mini Rage Spell. Okay, si Queen nagpop na rin ng Magic Mirror action figure, nakuha niya dito yung Town Hall part. So medyo masakit pa tong back-end defenses sa base ni Kai, meron pang Monolith. Defending MP and BK, pero marami pa siyang throwers dito. Yung Queen ay boy pa sa taas, meron pa ditong action figure na nagtatank para sa kanya. Okay, may chance pa to. Mahaba pa yung oras dito ni Dendy. Yung healers niya dito, ay paano nababawasan yun? Tinamaan ba ng air bombs? Hindi ko alam. Pero as long as buhay yung mga healers dito, ay makakapagbigay ng enough sustain to para sa kanyang mga remaining troops. Kaya lang si Warden dito ay naging bayani na naman. Nag-feeling golem. At finorce close na nga ata yung kanyang device. Kakapusin dito si Dendy, sayang. Nice try. Hindi nakakayanin, may bouncer dito. Ayan o, naka-Kinton Cloud. And yung queen niya dito ay ngayon lang nakalabas. So mukhang uubusin ng defending heroes tong kanyang remaining throwers. Nice try lang para kay Dendy. And yun na nga, GG's. Boss Indonesia ba yan? Yes sir. Shoutout sa clan ko, Bomba Pinas. Dota Yarn. Gaganda ng skins. Nilayan pa target. Yun din pala ang value na makukuha. Sinama sa healer, level 6 yung Dragon Duke. Oh, hindi na siya gumamit ng hero potion kasi nga, regardless kung maka 3 star siya, ay talo na rin talaga sila. So, congratulations sa Kari Esports for winning this round against Amatiran Indo. So, sila ang magpo-proceed sa round of 64 next round. Ito kasi ay round of 128. So, magpo-proceed sila sa round of 64 next round. Good game, well played para sa Amatiran Indo. Chucky S. Kitchen says di na nag-abala mag-potion haha. Tol, hindi na nagkabala mag-potion. Sayang daw eh.